Okay, so yun nga na mga try, good morning. So, 3 a.m. na lampas ngayon and second day of the year, 2024. So, frequently, ang ipoproceed natin ngayon is yung current na karugtong ng last episode natin sa React serye natin, which is yung other type of list rendering na ginagamit natin for multiple component purposes, and also i-discuss na rin natin yung iba pang key points ng listing, especially yung actual listing mismo, yung keys, tsaka yung indexes na kung tawagin natin. So, start na tayo. Okay, itong topic na to is more frequent talagang ginagamit in unusual while we were doing a specific listing sa loob mismo ng ating application o project na ginagawa natin. Especially, na-discuss ko na last time on how we can get on some kind of an implementation within the actual listing process. Doon mismo sa, teka lang, yung mic ko medyo balik ko. Excuse me. Yan dito. Ingipit ng minis. Okay, so proceed tayo. So, in actual order, we already have all the actual implementation of this current listing dun sa specific component lang na ginagawa natin. So, nagawa na natin ito both sides ng array at saka nung object, which is basically we already implemented it clearly, precise, and also walang halong minutes. So, ayan. Nakapag-create tayo ng sentence list kagaya nito. So, yun. Maganda rin naman ang naging outcome natin. So, ang next na gagawin natin ngayon for React is basically on how we can get a list from one component to another. So, paano nga ba ganun lang kasimple yun? So, pwede naman natin gamitin yung dalawang klase ng style na ginawa natin from the last meeting, or from our last topic, which is yung list rendering. So, for the meantime, ito pwede natin gawin to, pero ang magiging pinagkaiba lang nito dun sa implementation from our last topic was kailangan natin mag-create ng panibagong component. So, sample persons list .js. Don't forget yung JS So, import React. Automatic na. Create tayo ng panibagong functional component. Sample person list. So, open and close parentheses. Tapos, export default. Samples persons list. So, ang gagawin natin ngayon, ihahanda lang natin tong component na mag-render dito. So, comment out lang muna natin to. Let me same thing as this one. Sorry, medyo di ko pa nakalimutan ko na kasi iba pang shortcuts to comment this one, kaya medyo nagano ako. Yan, import persons list. Declare lang natin yung same thing ng persons list. Ayan, samples persons list. Tapos ready na natin siya ngayon i-render dito mismo sa app.js. Tapos meron tayong current specific implementation ng component, pero wala pa yung kabuuan ng logic on how to display it. So, ang gagawin natin ngayon is to create and get one of this natin. So,
maraming ways para tawagin to. O, maraming ways para makapag-set down tayo ng actual na listing from one component to another. So, kukopyahin lang muna natin itong enter in return statement na to. So, tapos empty attributes. So, same pa din. Almost wala pa rin naman halos pagkaiba. Ngayon, dito ako magugulat. So, wala silang details. Wala rin silang info. Paano natin yung gagawin yun? So, tayo ngayon dito. Names list. So, ang gagawin natin yun is basically, papalitan natin to. So, sample process list. Open and close. Same amount lang din or same implementation as it goes by. Lagay natin dito is yung details is equals to details and the info. Babagawin lang tayo doon ng konti sa kabila. Teka, ba't nagkaganto to? Okay, gets ko na. Wala nga pala tayong curly parenthesis, curly braces. Huwag nyo kakalimutan yung curly braces kapag sa ang implementation na ginagawa nyo sa details is nasa loob ng return. Yan. Tapos, in return, so kung napapansin nyo, meron pang kulang. Info, details, okay, parang may mali din sa implementation ko. So, try natin pag-uwiin yung yung dito, yung details. Yan. Tapos, try natin paganahin. Running na ba? Cannot resolve details list. Merong error. Sample persons list not defined. Okay, gets. Di ba pala natin na-detected yung component. Samples persons list. Yan. Tingnan natin, may error pa ba? Mukhang nag-match. Hindi. Unvalidated string. Class function opposite. At hindi ka lumabas. Object you likely forgot to export the component was listed in. Okay. Samples names list. Okay, teka lang. Kailangan natin ayusin yung app the che. Sorry, nakalimutan ko pala. Let's just try to get it back here. Validated string, bakit? Expected string or class function, but get you like you forgot to export component parents. Is it? Samples names list. Saan ako nagkamali? Check natin.
You have to consider that one. Okay, parang nakalabas to. Okay. Natin. Yan. Let's check. There's something wrong with this. Start natin. Let's see what we can take. Okay, ganun pa rin. So, mali nga. Check the render method. Names, example names list. Elements are probably expected. Let's see. Tama naman Ganda na ganito. Info is not defined. Sige, gawin natin details. Info is not defined. Ito tayo sa yon. So, nag-work. So, basically, medyo mali lang tayo ng konti ng implementation kanina. So, ngayon, na-figure out na natin on how is it going to be work from the other components. So, paano ko nga ba talaga siya totally ginawa? Although, ang ginawa ko pa rin naman kasi dito is, ang tinawag ko pa rin naman, para mag-render yung actual na component ng listing ng sentence from the other from the one component to another. Tinawag ko pa rin yung names list, yung actual na names list component dito sa may app.js. Pero kung magtatanong kayo, kung may tatanong nyo, paano ko nagawa? So, kung naaalala nyo yung last time na props management na topic natin dito sa React area natin, basically, it's simple to be used as then. Kasi bakit? We're going to use a specific component and declare a specific kind of attribute or property here sa loob ng component na to. Tapos, maglalagay tayo ng specific value dito sa loob. Which is, ito yung value na to. Ipapasa natin ngayon to pupunta sa component ng samples persons list. Ngayon, si samples persons list, ang kailangan niya lang trabahuin is kunin yung actual property na dineclare natin doon mismo sa variable. Then, after that, also, ang gagawin natin ngayon, tatawagin natin ngayon yung actual na props by means of using the props that details that map. Which is yun yung nandoon na actual na props sa loob mismo ng component na yon, na yung pinaka-parent component niya, which is yung sample names list. Tapos, nag-create tayo ng panibagong mapping sa loob nung nung dito mismo sa loob ng samples persons list na component natin. At the same time, tinawag pa rin naman natin itong samples persons list as a child dito mismo sa samples names list, which is basically, ang tinatrabaho lang kasi nito is to catch up all of those details or all of those data na manggagaling dito mismo sa component na to. Dito mismo sa samples names list, papunta dito sa samples persons list. Ayun, so ganun lang siya kadaling intindihin. So,
try nyo na lang i-rewind yung video if ever, kung hindi nyo talaga siya totally naiintindihan. I mean, pwede na naman natin, kung i-clear up ko kasi sa inyo to. So, parang yung mangyayari lang, in the shortest term, vice versa lang ang nangyayari. Tinatawag si samples persons list, papunta ng names list, samples names list, basically, para kunin yung data or to catch up the data through using creating a props dito mismo sa samples names list. So, ganun lang din ang nagiging process. Ngayon, ang ginagawa naman ito ni samples persons list, dinediretsuhan niya ngayon yung lahat ng data na makakalat niya galing doon sa actual property na ginawa doon mismo sa loob ng samples names list, which is basically yun yung object. So, ganun lang siya kadaling intindihin at the first place. Ngayon, paano na naman yung bakit magkakaroon tayo ng current na additional key points within the list? Sobrang halaga po kasi nung tututusin kung kayo mismo maobserbahan. Siguro, just a minute lang. Ayun, so game na ulit. So, kung maobserbahan ninyo, merong isa pang or dalawa pang missing totally na hindi pa natin technically na-implement dito mismo sa loob ng natin ng listing natin. At ano nga ba yung tinatawag na implementation na yun? So, well, basically, dito na papasok ngayon yung term na tinatawag nating keys. Or yung, tama yung keys. So, actually, nagawa na natin yung actual listing. Came from one component to another. Tapos yung sa single component. Ngayon, gagamitin natin ngayon yung term na tinatawag na nating key. So, yung key, basically, ginagamit lang natin to make our to make the actual rows of data or row of data to be more unique every time na sineset up natin siya sa loob ng listing. So, yung keys po pwede siyang gamitin. Dagdag tayo dito ng specific sample of ID equals to 1. Yun na lagi yan. Wait. JSX element expected. Saan yun? Okay dito. So, yun. So, nakapag-create na tayo ng IDs. So, ang gagawin natin is tatawagin natin yung details.id. So, in a specific way, try natin restart. Okay. So, gagana pa rin naman siya. Pero as you can see, try natin baguhin yung implementation listing. Try natin tawagin yung keys. Persons list. Declare natin yung
i-implement yung key dito as a info.id. Actually, kahit wala na nga pala yun, no? Kasi dito na natin sinet-up yung listing eh. Pero sige, try natin observe. Okay. So, tayo. Parang wala pa na yan. Try natin restart. Ayun. So, try natin. Medyo nagkaroon na siguro ng delay. npm start natin. Ayan, so, nandito pa rin yung listing natin, pero kailangan natin i-check kung meron nagdi-display na keys. So, inspect natin. May keys ba? Header. Wala. Hindi siya talaga totally nagdi-display kahit sa inspect natin. So, basically, bakit? Bakit nga ba hindi nagdi-display yung keys natin? Okay. So, basically, itong keys natin, technically, kapag once na ginamit natin kasi siya all over inside to the actual implementation ng from the other component, technically hindi talaga siya totally magdi-display. Bakit? Yung keys kasi, it's a kind lang naman siya ng attribute or property na ginagamit natin. Rollout din for listing. Para lang tayo magkaroon ng isang unique na identification for specific rope data sa loob ng listing natin or either kung object man ito. So, in other cases, hindi talaga siya totally magdi-display kasi yun lang yung totally na ina-identify niya on some point habang ini-implement natin yung actual listing through using the keys. Ngayon, napakalaki nung pagkakaiba kung gagawin natin yung indexing sa loob mismo nung implementation natin dito mismo sa list. Okay, so ngayon, try natin i-implement all over yung merong index na tinatawag or yung tinatawag natin na index sa loob ng listing. So, meron tayong current ng info tapos declare tayo ng another index dito. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung indexing. So, mag-setup tayo ng key. Ibig na yung info.id ang gagamitan natin ng index. Tapos i-display natin all over yung index sa labas. Yung actual na index dito plus yan, plus spacing. Yan. So, try natin kung mag-work. Eventually, yes, nag-work. So, kung naipapansin nyo, so madali na lang din naman kasi ito i-explain in a usual. Bakit? Simple lang. We got already have the keys kanina na totally hindi nagpapakita because of the some kind of making some kind of a specific unique identification sa loob mismo ng ating data. So ngayon, dito sa current listing natin, merong nag-appear na number. Bakit? Simple lang. Pag sinabi kasi nating index, this is the actual numerical value or yung numerical yung actual na numerical na order nung
lahat ng data na nakapaloob doon mismo sa object or sa array. So meaning to say, pinapakita nito yung actual na listing in order ng lahat ng data na kinakalap natin from listing papunta dito mismo sa component na to. So, to be explained it short, ang pagkakaiba ng listing kasi ay ng listing na nakadepende sa keys is basically kailangan nating humugot ng isang specific na unique value or unique ID na po pwede nating gamitin on some point dun mismo sa loob nung actual na ginagamit natin sa sa loob nung listing para maging unique ito habang ina-update natin for the meanwhile. So, dito sa part na to, itong index is basically ginagamit natin siya to make some kind of a counting or sabihin na lang natin na malaman din yung differences or uniqueness ng isang specific ng row ng data base sa kung ano yung bilang niya or yung actual na position niya dun mismo sa loob ng data counts or sa data row data counts or actual na data ordering sa loob mismo nung actual na data ordering rather. Okay, so actual na order ng data sa loob mismo nung array or ng actual na array object na ginagawa natin. So ganito lang kasimple yung actual na listing na ginagawa natin. So nai-redefine na natin lahat. Actually part 2 lang naman din kasi to halos nung topic natin last time, which is basically nakapokus tayo dun sa listing, yung actual na list rendering, yung single page list rendering, tapos yung multiple component list rendering at the same time. Tapos napunta tayo ngayon sa on some point sa keys tsaka sa index. So yun, halos na hindi ko alam kung naintindihan nyo yung halos yung pagkakaiba, basta pinilit ko i-explain sa inyo furtherly ng mas maigi. Pero kung nagtatanong kayo kung ano talaga yung pagkakaiba ng dalawa, yung keys and index na tinatawag natin sa React is basically ang totally kasi ang pagkakaiba lang naman kasi ng dalawa ginagawa lang din naman kasi nila, although yung parehong way ng pagkakaroon ng uniqueness yung isang data sa loob mismo ng array or ng object in some kind of a different ways. Yung isa naka-based on yung indexes is naka-based on the numerical order, while yung dun mismo sa loob ng actual na data na nakapaloob mismo sa listing, while yung other one, yung keys kasi is kailangan mong umugot dun mismo sa data ng isang unique identification sa loob mismo ng data sets na nakapaloob sa isang object array. Then also, pero itong mga bagay na to technically, pwede na naman siya gamitin although, pero I don't think if it's necessary to use this one all the meantime. Yes, oo. Aminado ako on some part. Bakit? Simple lang. So, hindi mo na kasi kailangan gawin yun kasi marami na mong way kung paano mo manipulate ng data na maayos without even using this kind of keywords or methods or some kind of a property that we need to use and sort up. So, ganun ko lang siya may explain. So, yun nga, no? Okay, so yun. Sa ngayon yun na lang muna mga dre. Siguro natapos na rin tayo dun sa part ng listing. Okay, natapos na tayo dun sa part ng listing. So, next proceeding natin sa topic ng React is, siguro bigyan ko na lang muna kayo ng konting hints on about basic styling na usually kadalasan natin ginagamit
for product development, especially sa mga nowadays na to. Bigyan ko kayo ng mga at least mga 5 hanggang 7 recommendations for the actual implementation of the design, UI design and CSS styling. Kasi usually po pwede ko na may discuss to susunod eh. Ayun. May CSS na tayo. So pwede ko kayo bigyan ng other some kind of a suggestion or library so pwede natin gamitin on some cool part of the actual development. So yun. So yun nga na mga dre. Have a great morning to all of you. Second day of January. Maraming salamat and peace.